kinalaman ka tungkol sa pagtira ni Melinda dito? Nangako ka sa akin, babalik mo yung buhay natin sa dati. Kahit ngayon lang ipaglaban mo naman ako. Umaasa ako na makakalabas ka dito. Sirang-sira na ako sa ospital. Wala na sa akin ang lahat. Lahat ng pinaghirapan ko. Dahil siya sa pagkakaibigan natin. Babaeng yun, siya talaga si Olivia. Hindi ko alam kung anong ginawa ni Salazar para palabasing patay na siya. Pero sinasabi ko sa'yo, yung babaeng kasama ni Lucas sa babae, siya si Olivia. We will get rid of that woman together. Dahil hindi niya pwedeng maalala ang ginawa ko sa tatay niya. Kakasuhan ko ang asawa mo para makulong at magtanda. Hindi ko na kaya ang ginagawa sa'yo. Hayaan mong paglabang kita. Subukan mo, Dad. Mawawalan ka talaga ng anak. Nag-aalala ako kay Olivia. Baka dumating ang panahon na makain siya ng sarili ng galit. May natagpuan mo kasi ng isang patay na lalaki sa akin. Napakalaking kulungan na galit ang nasa puso niya. Sana tulungan siya ni Benjamino na malampasan niya. At sana mahalin siya nito ng buong puso niya. Nahanap ko na yung nakasagasa sa tatay ko. Yung gabi na wala si Olivia, nagtalo kami. Ginigiit niya na may kinalaman tayo sa pagkamatay ng tatay niya. At hindi ko kaya saktan ng tatay niya. Do you seriously believe I would do such a thing? Nahawa ka na sa kabaliwan ng Olivia niya. Alam ko may tinatago kayo. There are certain things that are just between Lucas and myself. Dahil pag napuno ako, you can kiss the mansion and Lucas. Goodbye. Matagal ka na dito, di ba? Hindi ko po makakalimutan yung gabing yun. Puro trahedya ang nangyari. Tig-isa pa nga po silang sasakyan nung umalis. Madam po, sumakay sa black na SUV. Si Sir Lucas naman po, dun sa parati niyang ginagamit. Tingin ko may kinalaman ng mga Benjamino sa pagkamatay niya. Kailangan kong alamin ang totoo para matahimik ako. Di ba lang kayo nag-effort na asikasuhin to? Namatay ang kaso dahil hindi kayo umaaksyon. Sige ma'am, susubukan na lang ho namin na tingnan ulit yung kaso. Alam niya na hindi niya ako kayang tanggihan dahil mabuti siyang kaibigan. Kayo ni Emil, para na kayo magkapatid. Pamilya. Yun ang magkaibigan. Hindi nag-iiwanan. Gaya niyo ni Dad. Yun ang magkaibigan. Hindi nag-iiwanan. Kahit gipit ang isa. Gaya niyo ni Dad. Paano kung patuloy na nagkikis ng heart rate ng pasyente dahil sa maling dosis mo ng propofol? Hindi ka ba nag-iisip? Alam ko, baguhan ka. But that's not an excuse. People's lives are on the line, Dr. Serrano. Pero Doc, nagawa naman po ng paraan ni Joaquin. Nabigyan niya po yung pasyente natin ng ephedrine para mawala po yung effect ng propofol. Opo, nagkamali po siya, pero ang importante, nagawa niya naman po ng paraan. Yung pinaka-importante naman po, Doc, diba, safe yung pasyente natin? Alright. Pero ayoko na maulit ito, Serrano. Yes po, Doc. Pasensya na po. Ikaw talaga.
Klase ka talaga, Severino. Isang salita mo pa lang kay Dr. Mendoza, naligtas mo ako. Akala ko nga, katapusan na ng karir ko bilang anesthesiologist. Nagsisimula pa nga lang ako. Tuldo ka na agad. Ano ka ba? Wala yun. Eh, di ba ikaw plano maglipat ng specialty into neurosurgery? Eh, kailan mo itutuloy yun? Ituloy mo na yun. Nga eh. Hindi ko pa rin alam eh. Eh ikaw, paano yung balak mo mag-Dr. to the Barrios? Alis ka na ba talaga dito para ituloy yun? Pero sayang naman. Ang daming may bilib sa'yo dito. Yun na nga eh. Eh, kaso, dami ko din kasi nakakaaway ng mga doktor dito dahil sa mga tinatanggihan ng pasyente dahil di makabayad. Alam mo, minsan napapaisip din talaga ako kung bagay ba talaga ako dito, kung ano man. Kasi minsan, sama sa loob ko pag nakikita ko yung mga pasyenteng nangangailangan ng tulong pero di ko magawa. Pero alam ko sa sarili ko, kaya ko silang tulungan. Eh pag ginawa ko, di yari ako dun sa taas. Alam mo naman, pinagbabawalan ako parati, di ba? Teka, eh paano kung ituloy natin yung plano natin na magtayo ng ospital? Doon magagawa natin yung gusto mo. Seryoso ba yan? Eh, pag sa negosyo, mahina ako dyan. Alam mo naman, sa mga gamot-gamot lang ako magaling. Ako, magaling ako doon. Pwede tayo magsosyo. Hindi man natin siya magawa ngayon, pero in the future, pag nakapag-ipon tayo, yun yung goal natin. Sigurado naman akong sisikat ka na, doktor. Ikaw ah? Ikaw ang ahakot ng investor natin. Opo, ikaw masyado kang bilib sa akin, no? Siyempre. Oh. Kami na tayo. Hindi ako kasing galing mo. Pero sa business side, ng panggagamot, yun yung teritoryo ko. Kaya perfect match tayo. So ano? Payag ka ba ng partners? Ano, partners? Game. Let's do this. Kamusta ang operasyon kay Governor? Okay na. Ligtas na siya. Nakausap ko na rin yung pamilya. Lilipat na yan sa private room niya. Bukas, dadalawin ko yun. Doon sa kwarto niya para hingan para sa charity ward mo. Relax ka na. Hayaan mo na makarecover yung tao. Alam mo pare, panaginip ko lang to. Yeah. Pero, alahin mo na tupad natin. All thanks to you. Uy, if I remember correctly, idea mo to. Idea ko nga. Pero ikaw ang nagpasok ng pera dahil sa galing mo at sa reputasyon mo. Ano ba hanggang ngayon? Hindi ako komportable na pangalan ko lang ang nakalagay dyan. Partners tayo. You deserve the credit as well. Severino, wala akong pakialam sa pangalan. Ang importante sa akin, may hospital na tayo. At saka walang makakapagsabi kung paano tayo magiging doktor dito. Saka kung sinong gagamutin natin. Alam mo, pangarap ko lang ito eh. Pero, you made it happen. We made it happen. Yun ang huwag na huwag mong kakalimutan.
Fiona. Mahal na mahal ka ng mami mo. Kasalanan ko to. Palagi ako nagtatrabaho. Napabayaan ko siya. It's your fault! I hate you, Dad! Kung hindi mo pinabayaan si Mami, hindi siya aalis! Nasabi mo na ba kay Sofia yung totoo? Parang naman. Paano ko naman sasabihin sa anak ko na nagpalit na ako ng asawa ko sa ibang lalaki? Parang sana magagalit yun. Magagalit siya sa mami niya. Hindi pwede yun. Di bali na sa akin na siya magalit. Wala na ba kayong balak ayusin kahit para sa bata man lang? You know what? Mag-leave ka. Ako na muna bahala sa ospital. Pare, mababaliw ako kapag hindi mo ako pinagtrabaho. Adrino, tanggap ko na naman na wala na si Jessica. Tanggap ko na naman sira na yung pamilya ko Yung ospital na lang at anak ko mag-aari ko. Alam mo, tigilan natin itong drama. Ang laki na. Ang lakas mo mag-drama. Pinapatawa lang naman kita Okay, kaibigan mo. Alam ko mabigat yung pinagdadaanan mo. Hindi ako magkukunya rin kaya ko intindihin niya. Pinapaalala ko lang sa'yo. Hindi ka nag-iisa sa pinagdadaanan. Okay? Tabo, kung mandamay ka ng drama. Sa pagkamatay ng tatay ko. At dahil sa kagustuhan kong gantihan sila, ito yung kinahinatnan ko. Hindi ko kasi matanggap talaga yung nagpakamatay yung tatay ko Pero magaling kayong doktor. Sayang naman kung mawawala yun. Imbis na marami pa kayong pwede matulungan tao. Dito pa nga lang, marami na kayong natulungan. Tinapan kong lahat ng yun dahil sa mga mali ng desisyon ko sa buhay. Pati nga yung kaibigan kong si Emil, galit sa akin. Kaya, kung ano man yung mawawala sa akin, sa tingin ko nararapat yun dahil sa mga kasalanan na gawa ko. Brad, kayo yung doktor, di ba? Ako baka pwede mo naman kami tulungan. Kanina pa kasi namimilipit sa sakit si Jepoy Yung kasamahan ko. Ha? Hindi natin, Jepoy! Naiman sa bituka! Gago! Hindi siya nakikipagbiro! Sakit! Kasi tinula! Yari ka sa mga bantay mamaya! Aray! Dito! Aray! Ano ba nangyari? Nagkainitan mo sila neto ni Jun Nagkatulakan, tapos natumba siya. Maming balikat yung semento. Nag-iingat Okay. Sige. Teka lang. Relax lang. Gagalawin ko lang. Babalik ko lang sa dati. Na-dislocate kasi yung balikat mo Bukas. Dandan lang, Dok! Dandan lang, Dandan lang, Dok. Dandan lang. Sige, ingat. Okay. Galing mo ito! Galing nito ko! Ano? Okay na? Bumalik na? Okay na ako, Dok! Salamat, Dok! Okay na. Pwede mo ba siya ikuha ng tela? Para sa kwarto sa balikan niya. Ano? Sige, tayo mo na. Dadaan. Alalay lang, ha? Mabuhay, Dok! Wala
lalagyan na lang natin ng suporta para hindi mo muna igalaw na igalaw, ah. Pero okay nan. Olivia? Olivia? Ay, sir. Andiyan na po pala kayo. Jennifer, asan si Olivia? Sir, umalis po kanina. Hindi po nasabi kung saan nagpunta. Ang ibig mo sabihin, basta-basta na lang nilang pinabayaan yung kaso ng tatay mo? Nung akala nilang patay na ako, walang nagmalasakit sa pamilya ko. Lahat sila, parang nawalan na lang ng pakialam. Kahit yung mga pulis hindi maasahan. Tutulungan kita. Tutulungan kita. Meron akong mga koneksyon na pwede nating lapitan. Kakausapin ko lang sila. Talaga? Salamat. Salamat sa inyo. Nakausap ko nga pala si Dr. Serrano. Si Ninong. Sabi niya magagawan daw niya ng paraan para makalabas ka kagad dito. Buti naman at hindi ako nakalimutan ni Doc Serrano. Eh, sigurado yan. Kapag di niya ginawa yun, lagot siya sa akin. Kita ko nga pala yung ginawa mo doon sa isang preso. Buti na lang, tinulungan mo siya. Siyempre naman, pare. Hindi naman porke nakakulong ako, eh kakalimutan ko na yung tungkulin ko bilang isang doktor. Salamat. Sorry. Olivia. Come on, Olivia, pick up. Isn't it weird na wala pa rin siya? Anong pwede niyang pagkaabalahan? Wala naman siyang trabaho. Pwede naman na nakipagkita lang siya sa kaibigan niya. Sino magiging kaibigan niya? Di ba may amnesia siya? Paano kung pinuntahan niya si Philip? Hindi gagawin ni Olivia yun. Ang gawa niya na nga noon eh. Naging asawa pa niya for 2 years. Hindi mo alam kung anong ginagawa nila. Sa tingin mo ba, hindi talaga siya na-attach kay Philip at all? Nakalimutan mo na ba kung paano niya ipagtanggol yun noon? Imposible namang mawala yung nararamdaman niya para sa peke niyang asawa sa isang iglap lang. Sigurado ako, may pinagsamahan pa rin sila kahit papano. Gaya natin. Nandito ako sa harap mo, Lucas. You don't have to think about her.
Total, di ka naman niya inaisip. Unlike her, I would never do that to you. Hayaan mong ipakita ko sa'yo na ako pa rin ang mas magaling na asawa kumpara sa kanya. Si Olivia na ang asawa ko ngayon. Ayoko na isipin niyang may namamagitan pa rin sa ating dalawa. Asawa mo pa rin ako. Legally, hindi pa tayo hiwalay. May karapatan pa rin ako sa'yo, Lucas. Tigilan mo na ako, Melinda. Alam mo na doon na rin papunta to. Because we should have never gotten married in the first place. Saan ka nagpunta? Lumabas lang ako kasama yung kaibigan ko. Hanggang anong oras mo ba dapat kasama ang kaibigan mo? At bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Hindi ko lang namalayan yung oras, tsaka hindi ko napansin yung phone ko. Na-silent ko ata. Sino bang kaibigan na kasama mo? Si Amanda. Amanda? Yung kaibigan ni Salazar? Bakit masama ba na kaibigan ko pa rin siya? Pinuntahan mo si Salazar, no? Ano bang sinasabi mo? Huwag kang magsinungaling sa akin! Lucas, pinag-iisipan mo ba ako ng masama? Please, huwag ka naman maging paranoid. Kung pagdududahan mo lang ako, bakit pa tayo nagsasama? Eh, si Melinda nga... Eh, wala ba akong dahilan para pagdudahan ka? Nagpasawa ka nga sa gagong yun eh! Sa mortal kong kaaway! Tama na. Ayoko makipag-habol. I'm so sorry. I'm sorry. Hindi dapat kita sinigawan. I'm sorry. Olivia, I'm so sorry. Please. Please, I'm sorry. I'm sorry. Naiintindihan kita. I'm sorry. Sa susunod, papaalam ako, ha? I'm sorry.
hindi nila ma-revive ang account nito dahil declared dead pa rin siya. Alam ko kung paano ka magtrabaho. Alam ko ikaw ang humarap sa reappearance ko. Huwag kang mambintang. Wala kang pruweba. Kung lagi na lang ganito, mas mabuti pang umalis na lang tayo. Sa papel lang kayong kasal, kaya huwag kang magmalaki. May papel man o wala, ako naman yung tatawagin at pipiliin ni Lucas na asawa niya.